ending at post-credit scene ng Ant-Man and the Wasp: Quantumania. At higit sa lahat, sino ang Kang version na ito? Well, let me explain. They will take everything we built. So let's stop wasting time. Sa katapusan, may kita natin ang isang malaking coliseum na puno ng iba't ibang Kang. Sila ay tinatawag na Council of Kangs. Ito yung samahan ng iba't ibang variants ni Kang mula sa multiverse. Ang variants ay siyang iba pang version na mula sa ibang universe. At ang tatlong variants ni Kang, si Immortus, sa comics siya yung unang variant ni Kang na kayang manipulihin ang lahat. At siya rin ang may dahilan kung bakit may Council of Kangs. Makikita rin natin dito ang isa pang variant ni Kang na si Ramatot. Sa ibang universe, siya yung pinakang unang anyo ni Kang bago siya maging Kang the Conqueror. At maaaring ang variant na ito ay ang Scarlet Centurion. Matapos matalo ng Fantastic Four si Kang, siya ay naging si Scarlet Centurion bago siya maging Ramatot. Nangangamba ang mga Kang dahil sa pangingialam ng mga superhero sa multiverse at baka sila'y matukasan dahil sa paulit-ulit na nangyari ang pagbukas ng multiverse gaya na lang ng sa Spider-Man Far From Home at Doctor Strange in the Multiverse of Madness at ang kinatatakutan pang incursion. An incursion occurs when the boundary between two universes erodes and they collide, destroying one or both entirely. Ganon din ang ilang eksena sa Marvel's What If. At ito ang maaaring maging dahilan sa paghasik ng digmaan ng Council of Kangs sa Planet Earth 616. Sa gitna ng labanan, napasok si Kang sa isang portal at pinatamaan ito ni Scott ng maraming PIM particles para lang masiguradong patay na siya. Pero nararamdaman ko hindi pa siya patay, maaari pa siyang bumalik dahil siya si Kang. I am Kang! At isa siya sa mga malaking banta. Kung isipan natin mabuti, paano kung planado rin ni Kang ang kanyang pagkawala? Mas malaki ang tsansa na makapaghanda pa siya sa susunod na pagkakataon na walang nakakalam na siya pala ay buhay pa. At sa maniwala kayo sa hindi, hangad ni Kang na balansehin ang multiverse at ibalik sa dati. Kapalit nito ang mga buhay ng mga mangingialam sa kanya kahit ang Council of Kangs. At malaki rin importansya ang isa pang variant na si He Who Remains mula sa Loki Season 1. Dahil ayon sa kanya, ang ilang variants ay bumuo ng multiversal alliances, pero ang iba ay hangad na sakupin ng mga multiverse. Ang pagkamatay niya ay maaaring hindi pa ito natatapos dahil maaaring siya ay muling magsimula muli. Ang pahuling credit scene ay kukonekta sa paparating na Loki Season 2 kung saan maaaring pinapanood nila Loki at Mobius ang isang Kang variant na nagbabahagi ng kaalaman tungkol sa oras at isang misteryosong makina na maaaring isang time machine. Ito ay si Victor Timely. Isa siya sa mga hindi masyadong kilala na version ni Kang na pinayaan ng mga Avengers at bumalik sa nakaraan at gumawa ng time machine para ayusin ang nakaraan kaysa gumawa ng panibagong timeline. Malalaman natin kung ano pang susunod na mangyayari sa Loki Season 2. Isa na namang katanungan ang ating nasagot. May request ka ba o katanungan? Let me know in the comments down below. And syempre, let me explain. Leave a like, subscribe my channel, push that bell. Itong M-Stream. Thanks for watching. It's him. What? You made him sound like this terrifying figure.